Sa biyahe ko mula Tublay, papuntang Kapangan, hanggang Kibungan. Dito ko ulit naranasan kung gaano kaganda at kasarap mag-ride sa rehiyon ng Cordillera. Liko-liko ang kalsada. May mga landslide pa sa gilid. Sabi yung wasak ng kalsada, sira yung kalahati oh. Natapyos yung bundok. Pero sa bawat lusong at akyat, may tanawin na sobrang ganda. Nadaanan ko rin ang Amburayan River. Grabe, ang linaw ng tubig at nakaka-relax yung lugar. Ganyan kataas yung nilalakaran natin dito sa Hanging Bridge. Inabutan din tayo ng ulan. Kumapal ang fog at ramdam ko talaga yung lamig habang nasa daan. Heaven! Bumaba na yung makapal na ulap sa mga tanawin. Pero ganito talaga pag mountain pass ng Cordillera ang tinatahak mo. Sir, magandang hapon po. Tatanong lang po sana kami kung saan pwedeng may matuluyan dito na transient house. Okay, good morning guys. Isang malamig na umaga dito sa natuluyan natin, Valley Point Campsite, located po sa bayan ng Tuba, Benguet, Glamping Kubo. Ito yung bed nila. Ang daming unan, tapos ang kapal ng kumot. Kahit gaano kalamig dito ay hindi nyo mararamdaman dahil nga ito, meron tayong panlaban. Isa pa sa maganda rito, yan, meron silang Netflix. So kung gusto ninyong manood ng movies habang kayo nagpapahinga, yan, okay na okay yan. And yan, kung magutom naman kayo, meron silang available na mga chichirya dito. Yan, may mga cup noodles, tubig. Ito talaga yung nagustuhan ko dito. Pagising nyo ng umaga, paghawi nyo ng kortina, yun oh, ito yung tanawin na makikita nyo rito. Bulubundukin ng Cordillera. Yan no. Nagpa-fog yung kapaligiran dito. Kitang-kita natin dito yung iconic na tulay ng Marcos Highway, pati yung tunnel. And some part ng Baguio City, yung mga kabahayan doon, yung mga establishmento, nakikita rin natin dito sa taas ng Valley Viewpoint Campsite. Ito naman yung itsura ng glamping kubo sa labas na tinuluyan natin. Ito pa yung iba, kubo 4, kubo 3, hanggang dun yan sa pinakadulo. Ito yung pinaka comfort room nila. Yan, tapos dito naman yung shower room. Yun, no? So dahil nga malamig dito, meron na silang water heater. So makakaligo pa rin tayo. Baba tayo dito. Pakita ko sa inyo yung campsite nila. Okay. Andito pala yung mga tent na pwede nyo rin gamitin. Yun, no? Ang dami. Mula doon hanggang dyan. Nasa 10 yata yung tent na to. So bukod doon sa mga glamping kubo na pwede nyo tuluyan dito, yan, pwede rin tayo dito sa mga tent nila. Malaki din yung tent nila dito. At meron silang mga table and chairs dito. Pwede nyo gamitin kapag kakain kayo at magkukwentuhan habang nakaharap sa magandang tanawin dito. At dito sa pinakababa, mas malapit nyong makikita yung tanawin. Habang kayo ay nag-stay dito, humihigop ng mainit na kape,
ini-enjoy ninyo yung lamig ng simoy ng hangin. Kagabi, nasa 17 yung temperature dito sa Tuba Benguet, kaya talagang malamig. Ito naman yung building na kung saan dyan nakapwesto yung restaurant nila. Kapag nag-check-in kayo dito, libre na yung breakfast, yung snack, saka yung dinner. Kagabi, pagdating namin, meron na kaming kinain dito na chop suey, tapos piniritong bangus, may kasama pang pansit. Yun yung free namin para sa dinner. At ngayong umaga, ang breakfast naman namin ay tapa na may mga nakasamang gulay, itlog. Isa pa sa okay dito, unlimited yung brewed coffee. So kung kayo ay coffee lover, may enjoy ninyo yung kape dito dahil masarap din. And unlimited din yung mushroom soup nila dito. Bukod doon sa libreng pagkain, meron din kayong pwede pang magawa dito kagaya ng mga free archery, tapos yung airsoft. Kasama yan sa lahat ng babayaran ninyo. So para sa mga inyong katanungan about sa rates dito po sa Valley Point Campsite, ay check nyo lang po yung Facebook page nila and magtanong lang po kayo kung ano yung mga gusto nyong package dito na pwede ninyong piliin. So ngayon, kailangan na namin ulit gumayak ni Suki para puntahan na yung ating susunod na destinasyon at paghandaan yung ating gagawing paglalakbay papunta roon. Okay, let's go! Okay, simulan na ng ating paglalakbay. Patungo naman tayo sa bayan po ng Bacon, Benguet. Bali, ang magiging biyahe natin, kukonsumo tayo ng 3 hours and 3 minutes, 92 kilometers. Medyo malayo-layo din to. Ngayon ay nagsisimula ng umulan. Kapag ito nagtuloy-tuloy, magiging masabaw yung biyahe natin at siguradong aabutin tayo ng hapon o pagdilim sa biyahe na to. Okay, let's go! Okay, pagkalipas ng 15 minutes na pagmumotor mula doon sa Valley Point Campsite ng Tuba Benguet, andito na tayo sa Baguio City. Yan, makikita nyo yung mga pine trees dito. City of Pines. Time check, 10:31 AM. Ang lamig ng klima dito sa Baguio ngayon. Kanan tayo dito pagka nandun na kayo sa runabout. Yan, papasok to yung daan papuntang Ambuklaw. Sa taas ng kalsada, tingnan nyo yung mga sinusundan natin na sasakyan. Gapang talaga dito. Eto, hoy! Woo! Alright! Pagkatapos nating dumaan ng Baguio City, andito na tayo ngayon sa Tublay Benguet. Ito na yata yung kabayanan ng Tublay Benguet. Dito sa mapa, meron tayong kakaliwaan. Pero sa pagkakatanda ko, malapit na tayo dun sa toll gate ng Halsema Highway. Ayun. So sabi sa mapa, pwede tayong dumaan ng Halsema Highway kung pupunta tayo ng Bacon, Benguet. Pero dahil hindi pa tayo nakakadaan sa ruta na to, try natin dito sa kaliwa. Bali 2 hours and 40 minutes pa, 75 kilometers yung magiging biyahe natin. Yan, kaliwa tayo dito. Yeah. Tiyempo lang tayo, medyo busy yung lugar na to. Yun yung toll gate, oh, papasok ng Halsema Highway. Maraming beses tayong nakadaan ng Halsema Highway, kaya dito naman tayo mag-explore sa part na to. Bali, yung mga bayan na dadaanan pa natin papunta sa ating destinasyon, ayon sa mapa, bahay ng Kapangan, Kibungan, and then Bacon, Benguet na.
Pagpasok natin ng kanto, wala nang katapusang zigzag tong dinadaanan natin. First time tayong nakadaan dito sa ruta na to, sa Kapangan Kibungan Road. Ayan o. Tapos dahan-dahan lang tayo rito kasi malumot, inaagusan ng tubig yung kalsada oh. Tingnan ninyo, maagos yung tubig dito sa kalsada. And may landslide dito. Ang laki din ng damage oh. Natakpan yung halos kalahati ng kalsada, which is pangkaraniwan nyo nang makikita yan sa mga ganitong mountain pass sa rehiyon ng Cordillera. Solid yung mga likuan dito. Sira-sira yung kalsada. May namaagos din yung tubig dito. Nakapesto pa naman sa kurba, kaya talagang ramdam mo yung dulas dito kapag mabilis ka. Andito pa rin tayo sa Tublay, Benguet. At mas mahaba yung bayan ng Tublay na ating babaybayin kumpara dun sa Kibungan at Kapangan. Madami na tayong dinaanan na ganito, mga sirang kalsada na maraming buhangin at tubig. Ito pa. Yeah. Sinking road. Lumulubog yung part na yun ah. Dito naglagay na sila ng net para maiwasan ding mahulog yung mga bato at lupa. Masasabi ko na itong ruta na to mas makurba to kumpara sa Halsema Highway. At dito medyo masikip ang daan, kaya siguro walang masyadong dumadaan sa ruta na to. Bibihira lang din yung nakakasalubong natin. Ito yung kalimitan na sign na makikita nyo rito, Snake Road. Walang hinto na to. Kaya kailangan balanse tayo dito. Marunong tayong sumabay sa disenyo ng pagkakagawa ng kalsada. At dahil nga tayo ay tumatawid sa kabundukan, kaya ganito yung disenyo ng kalsada. Talagang zigzag. Safety first, drive defensively. Warning, landslide prone area. Drive with caution. Tublay. Yun yung nabasa natin dito guys. So pinag-iingat ang lahat ng mga motorista na dadaan dito sa lugar na to, dahil talaga daw prone sa landslide. Tingnan nyo naman kung gaano katarik to pababa. Kaya alali lang tayo sa ating pagmamaneho dito. Dahil itong bundok sa gilid natin sa right side ay mga bato, kagaya nung sa Quezon Road. Dito merong spot. Ito muna tayo dito. Ganda ng view. Wow. Ito yung hinintuan natin na kalsada. Merong isang malaking space dito na kung saan pwede tayong mag-park. And yun, pwede tayong tumambay dito sa gilid, pagmasdan yung magandang tanawin ng mga kabundukan dito sa Tublay, Benguet. Yan o. Meron pa akong nakikita rito na isang malaking pine tree sa harapan natin. Tapos, yung bundok na nakikita nyo na yan, dyan tayo dadaan.
Ayun yung kalsada nakikita ko rito. Papunta ron sa ating destinasyon. At dito, kagaya ng nabasa natin kanina, ito yung naganap ng landslide dito. Ayun, mula doon sa taas, ito yung naging damage. Siguro natabunan din halos itong parte ng kalsada na to dito. Pagkatapos nung matarik na kurba, ito may bato pa nga dito sa hinintuan natin. Ang laki din. Okay, biyahe na ulit tayo. Minto lang kami dito para pagmasdan yung tanawin at uminom ng tubig. Alright. Ang daming tindahan ng gulay dito. Tapos marami na ring mga kainan. Ganda kasi nung pwesto nila. Kaya okay din mag-stop over dito. Dalawang bundok Dadaan tayo sa gitna. Ganda Woo! Ang lupit ng scenic view dito sa ruta na dinadaanan natin. Kanina, pababa ng mga kurba-kurba yung dinadaanan natin. Na ito naman ngayon yung paahon na kurbada. So, paakit na tayo. Taas tayo ng pataas Woo! Galit na galit yung RPM ng motor natin Pataas ng pataas. Wow, puro double solid yellow line yung makikita nyo dito sa gitna ng kalsada. Kaya ingat po tayo dito sa pag-overtake. Kailangan tiyempo-tiyempo lang. Yan tingnan nyo, double solid yellow line. Alright, ito na tayo. Welcome to Kapangan, Benguet. Tapos mayroong isang malaking pipino dun. So papasok na tayo ngayon ng Kapangan. Yan. Dito mayroong pwesto na kung saan pwede kayong huminto para magpa-picture. Yan, I love Kapangan. So hinto muna kami ni Suki dito. Nagpark muna kami ng motor dito. Yan si Suki, nagpapalipad ng drone. Eto guys, hinto kayo dito. Kasi may sign nga dito na I love Kapangan. Yan, since first time nating makakarating dito sa Kapangan, Benguet, hinto tayo talaga dito para magpa-picture dito sa pinaka welcome sign nila na I love Kapangan. Kapangan, Kibungan, Bacon Road. So eto na ngayon yung dinadaanan natin. Mula dito sa Kapangan, Benguet, 2 hours and 11 minutes pa yung momotorin natin. 61 kilometers. Pero dahil nga nagsisimula ng dumilim ang kalangitan, kapag tayo ay inabutan ng malakas na ulan dito sa bayan ng Kapangan, Benguet, baka dito na tayo maghanap ng tutuluyan dahil ngayon ay 1:37 na ng hapon. Pero kung gaganda naman ang panahon, makakadiretso tayo ng Bacon, Benguet nito. Tingnan natin kung ano mangyayari sa biyahe natin. So ito ang Kapangan, Kibungan, Bacon Road. Tingnan nyo naman yung ruta sa mapa natin literal na malaahas na kalsada intestine.
Nako, mukhang lasing yata si kuya. Delikado to, kurba-kurba pa naman yung daan. Sana makauwi siya ng safe sa bahay nila. Eto, nagsisimula nang lumakas ang ulan. Pero sa banda ron, maganda ang sikat ng araw eh. Pababa ito, kaya ingat tayo, madulas ang daan. Dito tayo inabutan ng ulan sa Kapangan, Benguet. Ito na yata yung kabayanan dito sa Kapangan. May mga cafe na rin dito na pwede ninyong hintuan. So dito makikita natin, no, may nakasulat Kibungan 30 kilometers. Tapos yung bako na pupuntahan natin 55. So bali Kibungan, Benguet yung susunod na bayan. Nadaanan natin dito. Then after Kibungan, Bakon, Benguet na. May mga gas station naman dito kayong madadaanan. So wala tayong magiging kakaba-kaba kahit na mangailangan tayo ng gasolinahan. Dito sa may parte ng Kapangan meron po. Wow, ang ganda ng bundok. Patadsulok siya. Tapos punong-puno ng damo. And may mga puno din. Wow. Tignan nyo guys, oh. Ito open area, kitang kita natin. Grabe yung tanawin dito sa Kapangan, Benguet. Yung mga itsura ng bundok na nakikita natin sa ibang bansa, dito sa Kapangan, Benguet, oh, nakikita rin natin. Mahaba pala siya. Sunod-sunod mula dun sa may tatsulok na bundok. Yan, oh. Pakaganda naman ng lugar na to. Makapigil hiningang tanawin ang nasasaksihan natin ngayon dito sa kahabaan ng kalsada ng Kapangan, Benguet. Hay! Ang ganda ng Pilipinas, lalo na dito sa rehiyon ng Cordillera, na talagang kapag nakarating ka dito ay kakaiba yung kilig at kilabot ng mga tanawin na makikita nyo rito. Woo! Okay lang akong iwan, wag lang ang basura mo. Kaya napapansin natin yung kalsada rito malinis. Ito pa yung dinadaanan natin dito. Hay! Ang ganda, oh. Dito sa gilid natin, sa right side, mga batong bundok. At ito yung tanawin guys, oh. May view deck dito. Tabi muna tayo. Tingnan nyo naman yung scenery na meron dito sa view deck na hinintuan natin. Itong napakatayog na bundok. Tapos yung mga rice terraces na nakikita ko doon, may ilog na talagang masasabi mo na napakagandang pagmasdan. Para siyang buhay na painting. Ganun ko mailalarawan yung nakikita kong tanawin dito sa view deck. And dito mababasa natin yung mga tourist spot na pwede nyo puntahan, kagaya nitong Dangwa Cave, Bulalakaw Cave, tapos meron pang Ongong Falls. And yun nga, kanina habang napapalipad kami dito sa baba, yan, meron kami nakitang napakagandang waterfalls. Kaso gusto namin puntahan sana, nakalak lang to gate. May daan yata rito papunta ron sa talon. Kung ito ay pwede lang nating puntahan at makalapit dun sa waterfalls na nakita namin kanina, pupuntahan talaga namin. Grabe guys, napakaganda ng waterfalls na yon.
yung bagsak ng tubig, tapos yung layer niya, ang ganda. Ang ganda rin ang kulay ng tubig. Okay, nakalagpas na tayo dun sa may view deck na nahintuan namin. And meron tayong madadaanan dito na ilog. Ito daw yung tinatawag na Amburayan River. Nakita namin kanina habang kami ay nagpapalipad ng drone. Napakaganda ng kulay ng tubig. Maasul-asul. Tingnan natin kung madadaanan natin sa ruta na to papunta sa Bacon. Ang gaan ng ambience ng lugar na to. Eto, meron tayong dadaanan na tulay dito. Sana ito yung nakita namin kanina. And nakikita ko maraming humihinto rito ng mga motorista, oh. Nagpipicture din sila. Mukhang spot talaga dito to, ah. Yan, may nakasulat, Save and Protect Amburayan River, Amburayan Bridge. Okay. Yun, eto nga yun. Wow. Alright. Grabe. Buti na lang nakadaan tayo dito. Hinto muna tayo. Guys, tinan nyo naman kung gaano kaganda yung ilog dito. Ito palang ilog na yan, yan yung Amburayan River. Makikita natin yung ragasan ng tubig. Ang ganda. Saka talagang malinaw. Kaya isa pa sa nakaganda rito is yung mga nakapalibot na kabundukan na makikita nyo rito sa ilog. Punta naman tayo dito sa kabilang tulay. Woo! Yun! Wow! Sa sobrang linaw ng tubig, kahit andito tayo sa taas, nakikita pa rin natin yung mga bato sa ilalim ng ilog. Dami rin mga locals dito na naliligo sa Amburayan River. Tingnan nyo naman yung view sa ilog. Napakaganda ng mga makikita nyo rito. Kapag ang ruta ninyo, pupunta kayo ng Bacon, Benguet, madadaanan nyo rin tong Amburayan Bridge at makikita ang Amburayan River. Woo! Kanina habang nagpapalipad kami, meron kami nakita rito na hanging bridge. Subukan natin kung makakapunta tayo dun. Dito yata yung daan. Yan, pwede na pumunta rito. Parada na lang tayo dito. Saglit lang tayo dun para makatawid tayo. Ayun, nakita ko na dito. Ito yung pababa dito sa hanging bridge, oh. Yan guys, mababasa natin dito, Charm 2. Tapos yung location niya, Cuba, Kapangan, Benguet. Subukan natin tumawid. Ay, makitid lang siya. So kung meron tayong makakasalubong dito, tatagilid. Ito yung Amburayan River sa baba ng hanging bridge. Nakakalulang tumawid dito. Mataas din pala. Pero kapag ka nakatutok yung camera natin pababa, ganyan kataas yung nilalakaran natin dito sa hanging bridge. Ang lalaki ng mga bato. Tapos kita-kita natin dito yung ragasan ng tubig.
Ang lakas. Woo! Scenery oh. Okay, pagkatapos nating puntahan yung hanging bridge, ngayon binubuhusan na tayo ng malakas na ulan. Ito na yung mga kalsada na dinadaanan natin ngayon. Yan, mga kurbada na matataas to. Ahon kung ahon. Yeah. Woo! Time check, 3:46 PM. 47 kilometers pa yung magiging biyahe natin. Tingnan natin kung hanggang saan tayo aabutan ng dilim sa biyahe na to. Yan o. Pataas na tayo ng pataas. Yeah, taas. Uy, grabe yung sira ng kalsada na yun. Mag-alas 4 pa lang ng hapon, pero tingnan ninyo yung paligid. Parang ano na, mga alas 5 na ng hapon. Gawa nga ng talagang makulimlim na yung kalangitan. Hindi ko lang alam kung sa banda ron medyo ngayon ay humihinto-hinto na yung ulan. Ang daming binasag na mga bato rito. Mukhang nagkaroon din ng landslide dito. Ito, off-road yung dinadaanan natin. Ginagawang riprap yung mga bato. Dinurog nila. So meron tayong dadaanan dito ng mga lubakan, pero maigsi lang to. Pagkatapos ng lubak, kalsada ulit. Ayan o. Ito nasira yung kalsada oh. Tignan nyo guys oh. Pero tignan nyo yung view oh. Wow. Tignan nyo yung open area na to. Nakikita natin yung rice terraces. At dahil nga malakas ang ulan, yan, natakpan na ng makapal na fog at ulan yung bundok. Nakakalula yung view. Okay, pataas tayo ng pataas pa. Ang taas pa na ng kalsada na to, papuntang Bacon Benguet. Ang dami nating dinadaanan ngayon na mga ginagawang kalsada. Ito medyo madulas sa motor. Mayroong mga tipak-tipak na mga bato. Yeah. Marami rin tayong nadaanan dito na lumulubog na kalsada, kaya siguro ginagawa nila at inaayos. Ito, ahon ulit. Kagaya nito, lumulubog yung kalsada. Ayan o, ang laki na ng agwat. Kaya pinapataas nila. Inabutan kami ng mas malakas na ulan, kaya nagpatila muna kami dito sa may waiting shed. Nandito na tayo sa Barangay Balakbak, Kapangan, Benguet. Ngayon, mag-alas 5 na ng hapon. Nakikita namin na talagang sobrang dilim na ng kalangitan. Magpapatila lang tayo ng ulan and maghahanap na kami dito ng pwede naming tuluyan. Dahil nga yung dadaanan natin papuntang Bacon Benguet ay mountain pass. Delikado. Okay, tumila din yung ulan. Mga nasa 30 minutes din kami naghintay. At nagtanong kami sa mga locals dito kung meron tayong matutuluyan sa Kapangan Benguet. Wala daw. Bali sa Kibungan pa daw. Magmumotor pa tayo ng mga 1 oras. Tingnan natin sa biyahe na to kung saan tayo makakatulog. Sira-sira na rin pala yung mga daan dito. Gaya nito, rough road na mataas. Yeah. Grabe, taas nun ah. Sobrang delikado ng part na yun.
So kanina ulan yung nararanasan natin. Ngayon naman, eto, unti-unti na binabalutan ng makapal na fog yung kalsada na ating dinadaanan ngayon, oh. Hindi na natin nakikita yung tanawin. Oh, sana makahanap pa tayo ng bahay sa Kibungan, Benguet, para hindi tayo masyadong abutin ng dilim dito. Medyo delikado na rin kasi kapag ganito na yung kondisyon ng kalsada, pahirapan na makakita. Pataas pa tayo ng pataas at mas pakapal ng pakapal yung fog na ating nararanasan ngayon dito. Ramdam din natin yung dulas ng kalsada. May mga part na malumot. Woo! Napakalamig. Ay. Kapag talaga pipiliin ninyo na mag-rides sa rehiyon na Cordillera, kahit saang pang parte ng probinsya yan, lalo yung matataas na lugar, ganito yung ma-experience ninyo sa inyong paglalakbay. At kasama yan, no? Yung mga ganitong klaseng kalsada na malulumot. Yeah. Makikita ninyo may harang dito sa gilid ng kalsada. Pag tumanaw tayo dyan, yun, no? Bangin, puting-puti sa fog. Hindi na natin nakikita yung view. Legit na mountain pass na yung dinadaanan natin na to. Eto, may open area. Oh! Heaven! Tingnan ninyo, oh, wala nang scenery. Bumaba na yung makapal na ulap sa mga tanawin na sana nakikita natin dito kung may clearing. Hinto muna tayo dito. Guys, tingnan nyo naman yung nasa likod natin. Hindi na natin nakikita yung dulo. Kaya masasabi mo na halos zero visibility na yung dinadaanan natin dito. At kung titingin naman tayo dito sa baba, yan, makapal na ulap din yung nakikita natin dito. Para tayong nasa paraiso na. So yun, may nakasulat dito, I love Beleng Belis. Sako pa rin yata ito ng Kapahangan, Benguet, kasi wala pa tayong nakikita na arko ng Kibungan, Benguet. Sabi kasi ng locals, meron tayong makikita o matadaanan dito na arko. Ayun si Suki, pinipicture niya yung motor niya. Buti na lang at tumila na yung ulan, kaya hindi tayo masyadong nahihirapang magmotor. Okay, biyahe na ulit tayo. Dito walang fog, kaya nakikita natin yung view habang tayo ay nasa biyahe. Isa ito sa mga napuntahan nating ruta o scenic route sa Pilipinas na masasabi ko na talagang may kataasan. Kaya kung magpaplano kayo na pupunta rito, kailangan kondisyon yung motor ninyo o yung sasakyan ninyo, dahil hindi biro yung mga ahon, yung tarik ng mga kurba na dadaanan nyo dito. Mula sa Tublay, sa Kapangan, tingnan pa natin kung gaano katarik yung daan naman sa Kibungan at Bacon, Benguet. Caution, landslide prone area. Andito ulit tayo sa lugar na madalas ang pagguho ng bundok. Ito dahil mga bato rin yung klase ng bundok na meron dito sa gilid. Ito yung landslide. Ito, dami na nating nadaanan na ganito. Gumuho yung malaking bato. Doon nagmula sa taas, oh. Hoy. Ilan na yung mga nadaanan nating gumuho na lupa at bato sa bundok sa ruta na dinadaanan natin. Ito pa, oh, ginagawa na nila, lalagyan ng sementadong bato para mapigilan yung pagbagsak ng lupa sa bundok.
Alright, ito na yung arko ng Kibungan. Yan, welcome to Kibungan. Ayos. So bali 1 hour and 21 minutes, 37 kilometers. Wala na tayong signal. Hindi ko alam kung legit pa tong binibigay na info ni Google Maps. So ngayon nandito na tayo sa Kibungan, Benguet. Time check 5:05 PM. Yan, bumuhos na naman ang ulan. Kailangan na talaga nating makapagpahinga. Sa ngayon, puro bundok pa lang yung nakikita natin dito. Mga sigsag pa rin na kalsada. Wala pa tayo sa Kabayanan. Sana pagdating natin sa Kabayanan ng Kibungan, Benguet, makahanap na tayo ng tutuluyan dun. Grabe yung wasak ng kalsada, sira yung kalahati oh. Tignan nyo guys oh, ang lalim ng bangin. Woo! Nag-enjoy tayo sa magandang scenery na ating nakikita habang tayo dumadaan dito, pero nakakilabot din yung mga guho dito. Ito may mga pwede nang hintuan dito, mga kainan. Tingin-tingin na lang tayo kung saan meron. Tayo dito kay kuya. Kuya, magandang hapon po. Saan po dito pwedeng meron pong matutuluyan na bahay? Transient house. Ay, wala dito. Wala po dito. Saan kayo punta? Sa Bakun po. Bakun? Doon na lang sa munisipyo kayo. Malapit na po ba yung munisipyo dito? Si daanan, mga 10 kilometro ayun no? Sige po. Salamat po sir. Sige po, salamat po sir. Yun ang Kibungan yan. Apo. Matulong kayo dyan. Bukas, kung umaga, Bakun. Sige po sir, salamat po sir ha. God bless po. Sabi niya malapit na daw dito yung pinaka-munisipyo ng Kibungan, Benguet. Tingnan natin kung meron tayong mapapwestuhan dun. Fuel station, okay. So may gas station din dito. Puno pa yung ang gas natin kasi bago tayo pumasok ng Mountain Pass, ugali na namin na nagpo-full tank kami para hindi tayo mabitin sa ginagawa nating paglalakbay, lalo na sa mga ganitong bulubundukin na ruta. Tingnan niyo yung tanawin. Dito sa kaliwa may clearing. Kitang-kita natin yung mga pine tree, yung bundok. Pero dito, ang kapal ng ulap. Napaka mahiwaga nung lugar na ito, no? Itong rehiyon ng Cordillera. Hay! Malamig ng palamig. Noong umalis tayo sa Bulacan, wala tayong sipon. Ngayon, sinisipon na tayo. Lagi nating nararanasan yan tuwing tayo ay pumupunta sa Cordillera. Ito pa yung landslide, mukhang sariwa pa to. Natabunan yung kalahati ng kalsada. Yan o, natapyos yung bundok. Grabe yung damage nito, ang laki din o. Siguro ito yung mga panahon na nag-uulan, bumabagyo dito sa Pinas. Nakakapagod magmotor sa ganito kalalayong lugar. Nakakatakot din, nandyan yung nakabantang panganib. Pero kapag passion mo talaga na magmotor sa kung saang lugar, at nakahiligan ko na rin na ibinabahagi nga sa inyo yung mga napupuntahan kong lugar, talagang pawi lahat yung pagod na yan. Lalo na kapag nakakabasa ako ng magagandang komento galing sa inyo. At yun, kagaya ng mga OFW na sumusubaybay sa ginagawa nating content, nakakatulong ako sa inyo kahit papaano na maibsan yung pagka homesick ninyo sa bansa natin. At nakakaroon din kayo ng idea na pwede nyo puntahan kapag nakauwi kayo ng Pilipinas. Kagaya nito. Woo! Paraiso.
Kibungan Municipal Police Station, 1 kilometer ahead. Yan, 1 kilometro na lang, nandun na tayo sa munisipyo. At sabi nung nakausap naming lokal na pwede daw tayong tumuloy doon. Sana patuloyin tayo. Dahil talagang ito na, oh, madilim na. Andito na tayo sa pinaka-town proper ng Kibungan. Hanapin na lang natin kung nasaan yung municipal hall nila dito. Try natin pumasok dito sa kaliwa. Magtanong-tanong tayo dito. Ayun, municipal main building. Try natin magtanong sa mga official dito. Sir, magandang hapon po. Tatanong lang po sana kami kung saan pwedeng may matuluyan dito na transient house. Mga ilan kayo? 2 lang po. Sige, tanongin natin. Opo. Maaga po ba nagsasara dito, sir? May signal ba rito, sir? Smart? Ay, hindi ko lang.